No bodyguards kasama sa listahan ng mga ipinagbabawal ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng mga kandidato ng mga security personnel o bodyguard ngayong kasagsagan ng pangangampanya. Ano nga ba ang parusang ipapataw sa mga kandidatong lalabag dito? Alamin sa report na ito. Ngayong election period, hindi maiiwasan na dumugin ang mga kandidato na nangangampanya ng kanilang mga taga-suporta, lalo na kapag nagbabahay-bahay ang mga ito o kaya naman ay dumadayo sa mga bayan para sa mga campaign sortie. Kaya naman, normal lamang na sumangguni ang mga tumatakbong opisyal sa otoridad para sa proteksyon at seguridad sa kasagsagan ng kampanya. Ngunit, mahigpit na ipinagbabawal sa batas na gumamit ang mga kandidato ng mga bodyguards kung wala naman itong pahintulot sa polling body o sa Commission on Elections. Sangayon ito sa Section 33 ng Republic Act 7166 o ang Act Providing for Synchronized National and Local Elections for Electoral Reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Pahihintulutan lamang ito ng COMELEC kung mapapatunayan ng kandidato na may banta ng panganib sa kanyang buhay. Kailangan itong i-request ng kandidato at saka lamang pwedeng magtalaga ang COMELEC ng miyembro ng Philippine National Police o PNP o Armed Forces of the Philippines o AFP o iba pang mga law enforcement agency para matiyak ang kanyang kaligtasan. At sino mang lumabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi higit sa 6 na taon. Papatawan din ito ng diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon at babawiin ang kanyang karapatang bumoto. At kung dayuhan man, kailangan muna nitong isilbi ang angkop na kulong bago ito ipa-deport. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!